Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, magandang umaga kay Pastor Joseph Riñon, kay Pastor Adorin. Salamat at ako po ay naimbitahan na magbahagi ng salita po ng Panginoon. Isa pong karangalan, isa pong pribileyo na magbahagi po ng salita po ng Diyos, at maganda rin pong umaga sa lahat ng ating pong kapatiran dyan sa PPHC General Nakal sa Barangay Pesa. Purihin po ang Panginoon at mayroon pong mensahe ang Diyos sa bawat isa po sa atin. So, wag na po natin patagalin. Kayo po ay makapagbukas sa akin sa Amos chapter 4, begin verse 4, begin verse 6, hanggang 12. Babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sinasabi: Binutol ko kayo sa bawat lungsod, walang tinapay na makain sa bawat bayan, gayunmay hindi kayo nanumbalik sa akin. Hindi ko rin pinapatak ang ulan na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dininig ko ang isang bukurin, ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. At naghanap ang mga tao mula sa 2 o 3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod, ngunit di pa rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunmay, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamagitan ng mainit na hangin at ama. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at olibo. Gayunmay, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadala ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ang inyong mga kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok. Nabangkay halos hindi kayo makahinga, subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Tinuksa ko ang ilan sa inyong mga lungsod tulad ng Sodoma at Gomora. Kayo may parang nagbabagang kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Verse 12, nasabi po dito, mga taga-Israel, gawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa oras pong ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan na pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi, isa pong karangalan, isa pong pribilehiyong pag-aralan ng salita mo, sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo po ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hiniling po namin ng kapangyarihan ng banal mong espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, panglubos po namin maunawaan, maisagwa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa oras pong ito, Panginoon. Dahil banal na espiritu, ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, inahin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Sabi po dun sa verse 12, Amos 4:12, kaya nga mga taga-Israel, umanda kayo sa hindi may iwasang pakikipagtagpo sa ating Diyos. So, umagang ito ang pamagat po ng ating pag-aaralan, umanda sa hindi maiiwasang pakikipagtagpo sa ating Diyos. Ulitin po natin yung pamagat. Umanda sa hindi maiiwasang pakikipagtagpo sa ating Diyos. Si Propeta Amos po ay nangaral sa karya ng Israel noong pong kalagitnaan ng 8 siglo. Noong po ay panahon ng kasaganahan, nakapansin-pansin yung pagiging reliyoso po ng mga tao, na para bagang ang buhay ay merong katiyakan at merong pong katiwasayan. Subalit napansin po ni Propeta Amos na yung mayayaman lamang ang sumasagana dahil po sa kawalan ng katarungan at dahil po sa pang-aapi sa mahirap. Napansin din po ni Propeta Amos na hindi po tao sa puso yung paggawa ng mga alituntuning pangreliyon at ang katiwasayan ng buhay ay panlabas lamang. So, taglay po ni Propeta Amos yung pong malasakit, taglay yung kagitingan, taglay yung katapangan. Siya po ay nangaral na paparusahan po ng Diyos ang bansang Israel. O hindi po nito pagsisisihan ang kanyang ginawang kasalanan, o hindi po panunumbalikin
yung pong katarungan at hindi po ito manunumbalik sa ating Panginoon Diyos. Alam po natin na ang bansang Israel, ito po ay bansang hinirang, bansang pinili ng Diyos, bansang mahal po ng Panginoon. Napakarami pong mga pagpapala ang naranasan ng bansang Israel kasi po siya po ay bansang pinili, bansang hinirang po ng Diyos. Kung natatandaan po natin, ang bansang Israel po ay naalipin ng Egypt. 430 years na pagkakaalipin, inalipin po, nahirapan po ang bansang Israel. At dahil dito sila po ay dumaing at dumulog po sa Panginoon, at sila po ay tinugon ng Panginoon. Ang sabi po ng Exodus, chapter 2, verse 23 hanggang 25, pagkalipas na mahabang panahon, namatay ang Paraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Kaya dumaing sila sa tindi ng hirap, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya inhabag sa kanila. So sila po ay dumaing at sila po ay napakinggan ng Panginoon. At sa pamagitan po ni Moses, pinalaya po ng Lord yung pong bansang Israel mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Pero hindi po ganun kadali sapagkat tinatigas po ng Diyos yung puso ni Paraon. Kaya ang Diyos po ay gumawa ng nagpadala po napakaraming trahedya salot sa bansang Israel. Siya po ay nagpadala ng, ano po yung mga salot, 10 salot. Naging dugo ang tubig ng Nile River, salot ng palaka, salot ng niknik, salot ng langaw, salot ng mga hayop, salot ng bukol, malakas na ulan ng yelo, salot ng balang, pinagdilim ang Egypt at yung pagkamatay po ng mga panganay. At dahil po dito ay napilitan ang Paraon na palayain po ang bansang Israel. At nung sila po ay pinalaya na, hindi po empty-handed, pinagpala po sila. Kasi ganun po sila kamahal ng Panginoon Diyos. Hindi po ng Panginoon yung puso ng mga Egyptian para sila'y pagpalain. Nung sila po ay umalis, binigyan po sila ng mga alahas, pilak, ginto at mga damit. So umalis po sila na taglay yung pagpapalang galing sa Egypt. At nang sila po ay naglalakbay na, sa gabi at araw, sila po'y pinapatnubay ng Panginoon. Sa umaga, meron pong haliging ulap sa umaga. Sa gabi, meron pong haliging apoy sa gabi. Ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa bansang Israel. Na sila po ay dumating na doon sa Red Sea, kung saan sila po ay tatawid kasi po sila ay hinabol ng mga Egyptian. Kasi nagbago yung isip ng Paraon, so pinahabol po sila. At nang po sila malapit na sa Red Sea, alam po natin ang nangyari. Ginawa po ng Panginoong highway. Yung pong Red Sea, kaya sila ay nakatawid. Sabi ng Panginoon kay Moses, Exodus chapter 14 verse 16, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Sila po ay nakatawid sa Red Sea, naging highway, hinati po ng Panginoon. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos at yun po yung pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. At nang sila po ay nakatawid at sila po ay naglalakbay sa ilang, hindi na po sila nagtatrabaho. Pag sila ay nagugutom, every morning, meron pong manna from heaven. Mamumulot na lamang po sila ng pagkain. So wala pong hirap kasi mahal po ng Diyos eh. Pinili ng Diyos ang bansang Israel. Hindi lamang po yan. Nung sila po ay nagsawa sa manna, ang Diyos naman ay nagpadala ng karning pugo. Kapag sila ay nauuhaw, wala pa pong mga water station ng araw. Pag sila ay nauuhaw, yung pong bato, yung bukal ng tubig mula sa malaking bato. Nagbubukal yung bato, doon po sila umiinom. At ang sabi ng Bible, for 40 years, sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, for 40 years, hindi po nasira yung kanilang kausuotan, hindi napudpod yung kanilang sandalyas. Saan po tayo nakakita? Sa loob po ng 40 taon, hindi po napudpod yung kanilang sandalyas. Hindi nasira yung kanilang kasuotan. Pambihira, bakit po nagkagalan? Yun po yung biyaya ng Diyos. Yun po yung pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. Yun po yung pag-iingat ng ating Panginoon. Ay sa panahon natin ngayon, miski bumili ka ng mga bagong damit, sandalyas, hindi po tatagal ng 1 taon, 2 taon, matagal na po yun. Pero sa bansang Israel, for 40 years, ang sabi ng Bible,
Hindi nasira ang kanilang kasuotan at hindi napudpod ang kanilang mga sandalyas. Only in Israel. Pero sa kabila po ng kabutihan ng Diyos, sa kabila po ng mga pagpapalang naranasan ng bansang Israel sa Diyos, naging pasaway pa rin po ang bansang Israel. Sila po ay gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ganon din tayo, di ba? Minsan tayo po pinagpapalanan ni Lord. Tayo po ay napakarami nating naranasan kabutihan sa Panginoon. Pero minsan, pasaway pa rin po tayo. At dahil po dyan, nagalit po ang ating Panginoong Diyos sa bansang Israel. Base po sa binasa natin, ang Panginoon po ay nagpadala ng iba't ibang klaseng trahedya sa bansang Israel. From verse 6 hanggang verse 11. At ang layunin po ng Panginoon ay hindi po para parusahan ang bansang Israel. Ang Diyos po ay nagpadala ng iba't ibang sarot, ang layunin para po sila ay manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi pa rin po sila nanumbalik sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 12, kaya nga mga taga-Israel, umanda kayo sa hindi maiiwasang pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos. At ito pong salitang ito, hindi lamang po sa bansang Israel sinasabi ng Panginoon. Ito po'y sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa bawat mananampalataya. Sa lahat ng tao sinasabi po ng Panginoon, umanda kayo sa di may iwasang pakikipagtagpo sa ating pong Panginoon Diyos. Meron pong dalawang paraan kung paano natin makakatagpo ang Diyos. Una, sa panahon po natin ngayon. Kapag tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nakatagpo na po natin ang Diyos. Nagkaroon po tayo ng personal relationship sa Kanya. Naging anak po tayo ng Diyos. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So nakatagpo na natin ang Diyos, spiritual na pakikipagtagpo nung na-born again po tayo. So yun po yung unang paraan para natin makatagpo ang Diyos. At ang pangalawang paraan, yung pong second coming of Christ, yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. At alam po natin sa lahat ng nangyayari po sa ating kapaligiran, ito po'y palatandaan na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Any moment, anumang oras. Maaring mamaya dumating ang Panginoon. Maaring bukas. Maaring sa isang taon. Anumang oras pwedeng dumating ang Panginoon. At ang pagbabalik po ng ating Panginoon Kristo, meron pong dalawang bahagi yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Dalawang bahagi po yung pagbabalik ni Kristo, ang sinasabi ng Bible. Unang bahagi, yung pong tinatawag na rapture of the church. At alam nyo kung ano ibig sabihin ng rapture, at alam ko po ito yung naituro na sa inyo, yung rapture of the church. Yung po sinasabi sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 and 17. Ang sabi po doon, sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, ang Panginoon ay bababa mula sa langit. Bubuhayin muna yung mga namatay na nananalig kay Kristo at tayo mga buhay pa, titipunin sa ulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Sa gano'y makakasama natin ang Panginoon magpakailan paman. Rapture of the church. Amen. Sabi daw, unang bubuhayin, yung mga matay na nananalig kay Kristo. At tayo po mga buhay pa, titipunin sa ulap, isasama sa mga binuhay. Upang salubungin ng Panginoon sa papawirin at makakasama natin ang Panginoon magpakailan paman. At yan po sinasabi natin rapture, any moment, anumang oras, maaari pong dumating ang ating pong Panginoon Diyos. Rapture of the church. At meron pong tatlong theory patungkol sa rapture. Dadaanan lamang po natin ng bahagyang-bahagya para maintindihan natin. At alam ko po, alam naman niyo po ito. So tatlo po ang theory patungkol sa rapture. Meron po tinatawag na pre-tribulation theory of the rapture. Meron pong mid-tribulation theory of the rapture. Merong post-tribulation theory of the rapture. Ano po ang ibig sabihin ng pre-tribulation?
Pag sinabi natin pre, bago, before. So yung pong pre-tribulation, during ng rapture, ito po yung paniniwala na bago dumating yung tribulation, bago dumating yung paghihirap, wala na po tayo, na-rapture na yung mga mananampalataya. Yun po yung pre-tribulation. Yung mid-tribulation, ito po yung paniniwala naman na tayo pong mananampalataya ay makakaranas pa ng 3.5 years. 3 taon at kalahating paghihirap, mild tribulation. At pagkatapos ng 3.5 years, saka po dadating ang ating Panginoon Kristo. Yung pong post-tribulation, ito naman po yung paniniwala na tayo po ay makakaranas ng 7 taon. 7 years, 7 taon ng Great Tribulation, matinding paghihirap. At pagkatapos po ng 7 taong paghihirap, at saka po babalik ang ating pong Panginoong Kristo. Sa ating pong denomination, maging sa International Pentecostal Holiness Church, ang ating pong stand ay pre-tribulation. Ito po yung ating stand. Ito po yung paniniwalaan natin. Pero ibig lamang natin sabihin, ito man po ay dumating man ang Panginoon ng pre-tribulation, ito man po ay pre-tribulation, mid-tribulation, or post-tribulation, ang dapat lang maghanda po tayo. Amen. Kasi kaya nga po yung pamagat natin, maghanda sa di maiiwasang pakikipagtampo sa ating pong Panginoon Diyos. Ulitin natin, ang stand po natin pre-tribulation. Merong naniniwala sa mid-tribulation, merong naniniwala sa post-tribulation. Ulitin ko po, kung post-tribulation man ito, mid-tribulation o pre-tribulation, ang dapat lang natin gawin, maging handa po tayo. So, yun po yung unang bahagi ng pagbabalik ni Kristo. Rapture of the church. Ang pangalawa po na bahagi ng pagbabalik ni Kristo, yung mababasa po natin sa Revelation chapter 19, verse 11 to 16, hindi na po natin babasa. Ito po yung Revelation of Christ. Kapahayagan ni Kristo. Yung pagbabalik ni Kristo, kasama na po yung mga na-rapture. At sabi ng Bible, magre-reign dito sa lupa for 1,000 years. Marami po yung magaganap. During the revelation of Christ, kapahayagan ni Kristo. Pagbabalik ni Kristo, kasama na po yung mga na-rapture. So yun po ang dalawang bahagi ng pagbabalik. Rapture of the church at ang kapahayagan ni Kristo. Ulitin po natin, nakatagpo na po natin ang ating Panginoon Kristo, yung tinanggap natin si Kristo as Lord and Personal Savior. Pangalawa na paraan, yung pong pagbabalik ng ating pong Panginoon Kristo. Sino po ba ang ating kakatagpuin? Yun po yung unang puntos na tatalakayin natin. Sino po ba ang ating katagpuin? Sabi po ng Amos 4:12, kaya nga mga taga-Israel, umanda kayo sa di maiiwasang pakikipagtagpo sa inyong Diyos. So, sino po yung ating katatagpuin? Yung ating pong Panginoon Diyos, yung ating pong Diyos mismo, ang ating katatagpuin, our God, yun po yung katatagpuin natin. At wala pong pwedeng idahilan ang tao pagdating ng panahon na yun. Hindi pwedeng sabihin ng tao na, Lord, wala naman akong naririnig patungkol sa iyo. Wala naman akong alam patungkol sa iyo. Kasi po sinasabi ng Bible, yung maaring malaman patungkol sa Diyos ay maliwanag sa ipinahayag ng mga bagay na nilikha niya. Miski nung hindi pa po tayo born again, di ba? Miski nung hindi pa tayo born again, alam natin na mayroong isang Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa. Sa pamagitan ng creation ng Panginoon, alam natin deep inside, miski hindi pa po tayo born again na mayroong Diyos na makapangyarihan. Sabi po ng Romans chapter 1, verse 19 to 20, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likain niya ang sanlibutan, ang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Wala na pong maidadahilan ng tao, sapagkat ipinahayag po ng Diyos from the very beginning, sa pamagitan po ng mga nilikha niya. Sabi po dito,
Ang sabi po di, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya wala na pong may dadahilan ng tao pagdating ng panahon na sila po ay nakapagtagpo sa ating pong Panginoong Diyos. Pero hindi po nagtapos doon. Ang ating pong Diyos ay nagpakilala ng lubusan sa atin sa pamagitan po ng katauhan ng ating pong Panginoong Kristo. Hindi po natin makikilala ang Diyos kung si Kristo po ay hindi nagparito at hindi nagkatawang tao. Nakilala natin ang lubusan ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po ng Hebrews chapter 1, beginning verse 1 hanggang 3, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang isang sinukob at siya itinalagan niyang may mag-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Si Kristo po ang nagpakilala ng lubusan sa Diyos. Kung di po si Kristo nagkatawang tao, hindi na parito sa Kristo, hindi po natin lubos na makakilala ang Panginoon. Sabi ng Colossians 1:15, siya po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of invisible God. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. Meron pong isang magsasaka at meron po siyang isang anak, sorong anak lang po. Isang araw ay kanya pong isinama yung kanyang anak sa bukid para mapanood yung kanya pong pag-aaral. So yung bata po ay pinaupo niya sa ilalim ng puno ng mangga habang siya po ay nag-aaral, ang ginagamit po ay kalabaw. So habang nag-aaral po yung tatay niya, yung bata po ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga at pinapanood yung tatay. So habang nag-aaral, pabalik-balik po yung tatay niya. Yung kanya pong matay napapokus isang lugar na nakita niya napakarami pong langgam. Ang dami langgam. Ang sabi ng bata, yung bata po ay parang nagkaroon ng habag at awa. Kasi sabi niya, pagbalik ng tatay ko, matadaanan, masasagasaan itong mga langgam. Patay itong mga langgam na ito. So ang ginawa po ng bata, lumapit po dun sa mga langgam, kinausap yung mga langgam. Sabi po ng bata, mga langgam, umalis kayo dyan. Kasi pagbalik ng tatay ko, masasagasaan kayo, patay kayong mga langgam kayo. Sige na mga langgam, magsialis kayo, pabalik ng tatay ko. Sigaw nung sigaw yung bata, pero po yung mga langgam ay hindi po sa pinapansin, paikot-ikot pa rin po yung mga langgam. Hindi po pinapansin yung bata, dinededma yung bata. Ang tanong, bakit po hindi umaalis yung mga langgam? Bakit nila dinededma yung bata samantalang wina-warningan na sila? Pagbalik ng tatay ko, patay kayo. Sasagasaan kayo, kaya umalis na kayo. Sige na, umalis na kayo. Bakit po hindi pinapakinggan o hindi umaalis mga langgam? Bakit po? Sapagkat hindi po nauunawaan ng langgam yung salita ng bata. Iba ang salita ng langgam, iba po yung salita ng bata. So ano ang gagawin po ng bata para maintindihan po siya ng langgam? Ano po dapat gawin ng bata? Dapat pong magsalanggam ang bata. Pag langgam na po yung bata, maunawaan na ng mga langgam yung sasabihin ng bata kasi langgam na po siya. Pareho na yung lengguwahe niya. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao para maunawaan po natin ang Diyos. Para maunawaan po natin yung salita po ng Diyos. Bagamat sa ito, sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 6 pababa. Bagamat sa Diyos hindi nagpilit manatiling kabantay ng Diyos. Nagpakababa. Namuhay na parang alipin. Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Para maunawaan po natin ang Diyos ng lubusan. Para makilala po natin ang Diyos ng lubusan. Nagkatawang tao ang Panginoon. Nagkatawang tao po ang Diyos, nagsakripisyo na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Dahil kay Kristo, atin pong naunawaan at naramdaman yung pong pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin kailanman
mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, kundi dahil kay Kristo na unawaan natin. Nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ipadama yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kundi kay Kristo, hindi natin maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Dahil kay Kristo, na unawaan din po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil kay Kristo, na unawaan po natin yung kabanalan ng Diyos. Dahil kay Kristo, na unawaan po natin yung karunungan ng Panginoon. Na unawaan natin ang salita po ng Diyos. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, hindi po natin makikilala ng lubusan ang ating pong Panginoong Diyos. At isang araw, lahat po tayo ay haharap sa Diyos sa katauhan ni Kristo. Ulitin po natin. Isang araw, lahat po tayo haharap sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo upang tanggapin yung kakulang gantimpala sa may bagay na ginawa natin tayo nasa lupa, mabuti man o masama. Hukuman ni Kristo, sa English, judgment seat of Christ. Lahat po tayo harap. At ito po'y magaganap sa langit after the rapture, mga minamahal na kapatid. After the rapture, meron pong judgment seat of Christ. Harap po tayo sa hukuman ni Kristo. Sabi po ito, para tanggapin yung gantimpalang nauukol sa atin, sa atin. Sa mga bagay na ginawa natin na tayo nabubuhay, mabuti man o masama. Ito po'y family affair. Giving of rewards. Diba? Giving of reward. Bibigyan po tayo ng gantimpala sa mga bagay na gawa natin. Kung tayo napagdala ng maraming kaluluwa, may gantimpala po tayo sa Panginoon. Nasabi rin po ng Bible, yung reward, ilaalay din po natin sa paanan ng ating Panginoon. Pero hindi lamang po ang mananampalataya ang harap sa Panginoon pagdating ng araw. Maging hindi mananampalataya. Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 15, ito po yung white throne judgment. May hirap tagalogin lang ang white throne judgment. Malaking tronong puti. White throne judgment, malaking tronong puti. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 20 verse 11 and 15 hanggang 15. Ito po yung paghatol ng Panginoon sa mga masasama. Paghatol ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, yung mga namatay na hindi na mananampalataya. Haharap sa Diyos at hahatulan po sila ng ating Panginoon Diyos. So, walang makakatakas. Tayo bilang mananampalataya, haharap sa hukuman ni Kristo maging hindi mananampalataya. Sapagkat si Kristo po ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para humatol. John 5:22. Ibinigay sa ating Panginoon Jesus ang buong kapangyarihang humatol. Hallelujah. Makikipagtagpo po tayo sa ating Panginoon Diyos. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa pong puntos, ang ating pong pakikipagtagpo sa ating Diyos ay hindi po natin maiiwasan. Kaya ang sabi po dun sa verse 12, Amos 4:12, kaya nga mga taga-Israel, kumanda kayo sa di may iwasang pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi maiwasan. Hindi natin pwedeng iwasan. Wala pong makatakas sa Diyos. Wala pong makatakas. Hindi po maiiwasan yung pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews 9:27, itinakda sa tao minsan lang mamatay at pagkatapos nito, paghukom. Pagkatao ay namatay, sabi po ng talata, hukom na tayo. So wala pong makakatakas sa Panginoon. Ang Diyos ang nagtakda, kaya matutupad. Kasi tayo, halimbawa tayo po bilang tao, halimbawa meron po tayong kakatagpuin. Halimbawa meron kang kaibigan, nag-usap kayo, okay, magtagpo tayo. Sa araw na ito, sa ganitong lugar, ganitong oras. So makikipagtagpo ka sa kaibigan mo. Yung pagtatagpo nyo, pwedeng hindi matupad. Pwedeng mapuspong. Pwedeng hindi ka dumating. Halimbawa, may nagkasakit ka, o di makakancel yung pakikipagtagpo mo sa kaibigan mo. O kaya ay may pangyayari na ganap, baka hindi matuloy. Kasi ang nagtakda tao, maaring hindi matuloy. Pero ang nagtakda po nito ang Diyos. Sabi ng Hebrews 9:27, minsan lang itinalaga ng Diyos, ang tao ay minsan lang mamatay pagkatapos
hukom. Pagkatapos pong mamatay ang tao, huhukuman na po ng ating Panginoon Diyos. Ang katapusan po natin, yung wakas natin, sigurado po yan sa ating buhay. Sigurado po, maliwanag pa sa sikat ng araw, darating yung wakas nating itinakda po ng ating Panginoon Diyos. Kasi itinakda niya eh. Darating, hindi po mapipigilan yung wakas natin. Kasi may wakas tayo, tao tayo eh. May simula, may wakas. Ang sabi po ng Isaiah chapter 40, beginning verse 6 and 7, ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang, nalalanta ang damo at ang bulaklak ay kumukupas. Ang buhay po natin ay inalin tulad sa damo, maging sa bulaklak. Sabi po dito, ang bulaklak ay nalalanta. Nalalanta po ang damo. Kumukupas ang bulaklak. Wala pong bulaklak na nanatiling sariwa. Darating isang araw, kukupas ang malalagas yan. Wala pong dahon na nanatiling sariwa. Yan po ay matutuyo, malalagas. Ganun po yung buhay natin. Ibig sabihin, merong katapusan po tayo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2, lahat ng bagay sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan. So nakatakda po, mga minamahal na kapatid. Yung ating wakas, sigurado po yan. Darating sa atin sa panahong itinakda po ng Diyos, hindi sa panahong itinakda ng tao. Dahil ang Diyos ang nagtakda, siguradong matutupad. So sigurado po, yung pagdating ng wakas natin. Pero kung kailan darating ang wakas, yun po yung hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas. Sino po dito sa atin ang nakakaalam kung kailan ka mamamatay? Taas ang kamay. Hindi ko nakikita. Sino po sa atin ang nakakaalam kung kailan ka mamamatay? Kung kailan darating yung huling panahon mo dito sa mundo? Wala pong nakakaalam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Sabi po ng Bible, Psalms 139, verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa akalat mong talaan, matagal ng balangkas, ikaw lamang ang may alam. Maliwanag po sa sikat ng araw na ang Diyos lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Sabi nga po ng James chapter 4 verse 14, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ng tao ay parang aso, sandaling lumilitaw, pagdakay, nawawala. Ganun po yung buhay ng tao. Sandaling lumilitaw, parang aso, parang usok. Sandaling lumilitaw, pagdakay, nawawala. Lalo po sa panahon ngayon. Kausap mo lamang, malalan mo, na-COVID na, patay na. Kausap mo lamang, malalaman mo, babalitaan mo, wala na. Naalala ko si Pastor Gilbert Inga. Bago siya namatay, nakachat ko pa po sa Messenger, sa Facebook. Pero bigla na lamang po, nag-message po siya sa chat group namin, mga pastor sa GMC. Isa po ay medyo masama ang pakiramdam niya. Tapos ilang araw nakalipas, nalaman namin, patay na po. Ganong kabilis ang buhay ng tao. Parang aso, sandaling lumilitaw, pagdakay, nawawala. At kung ano po yung kalalagayan natin pagdating ng ating wakas, yung po yung magtatakda kung saan tayo pupunta ng ating destinasyon. Ulitin po natin. Yung kalagayan po natin pagdating ng ating wakas, ang magtatakda ng ating destinasyon. Dalawa lang naman po ang destinasyon ng tao. Langit at impyerno lang ang destinasyon po ng tao. Kung ano yung kalalagayan mo nung dumating ang kamatayan o ang wakas mo, yun po yung magsasabi kung saan tayo pupunta. Sabi po na Ecclesiastes chapter 11 verse 3, kapag ang ulap ay maitim na't di makaya ang hangin, magiging ulan itong bumubu sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy, ay doon mabubuhay. Sabi po daw, kung saan nakahapay ang punong kahoy, doon ito mabubuhay. Halimbawa po, kung ang punong kahoy po dito nakahapay, saan po mabubuhay yan? Siyempre, dito po mabubuhay yan.
Kung ang punong kahoy ay dito po nakahapay, sa bubol, dito po mabubol yan. Imposible po na ang punong kahoy ay dito nakahapay, pagkatapos pag nabuwal ay dito. Imposible po yan. Ganoon din po tayo. Kung ano yung kalalagayan natin pagdating nung ating wakas, yun po yung magsasabi kung saan ang destinasyon natin, langit o impyerno. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namatay, na wala kang pananampalataya kay Kristo, yun po yung destinasyon natin. Apoy ng impyerno. Yun lang na po, maliwanag po sinasabi ng Bible. Pag tayo namatahin, may pananampalataya kay Kristo, yun po ang destinasyon na sa piling ng Panginoon sa langit. Amen. So dahil hindi po natin maiiwasan yung pakikipagtagpo sa ating Diyos. Pangatlo po, na puntos na pag-usapan natin, kinakailangan po yung paghahanda. Diba? Makakatagpuin po natin yung ating Diyos. Hindi maiiwasan yung pakikipagtagpo natin sa ating Diyos. Hindi natin maiiwasan maging yung kamatayan natin, darating po yan. At dahil po dyan, kinakailangan po yung paghahanda. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Amos 4:12, kaya nga mga taga-Israel, humanda kayo. Sa hindi maiiwasan pakikipagtagpo sa Diyos. So kinakailangan po yung paghahanda. Ang tanong, meron po bang ginagawang paghahanda ang mga tao? Kasi kung titignan parang walang ginagawa yung iba eh. Easy lang yung mga tao ngayon. Hindi nila pinaghahandaan yung pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi nila pinaghahandaan yung pagdating ng wakas sa kanilang buhay. Pa-easy. Lalo po sa panahon natin ngayon, yung mga tao, ang pinaghahandaan po ng mga tao, lalo mga politiko, yung kalang political career. Naghahanda sila kung anong gagawing paninira sa kalaban. Diba? So hindi po masama na ating pong paghandaan yung kinabukasan ng ating anak. Hindi po masama na paghandaan yung ikaw ay binata kapag handaan yung pag-aasawa, hindi po masama yan. Tama lamang po yan. Hindi masama na paghandaan mo yung karir mo, yung tutunguin mo. Diba? Hindi po masama yan. Kaya nga lang, habang pinaghahandaan po natin yan, dapat naghahanda po tayo doon sa pinakamalaga. Yung pakikipagtagpo sa Diyos. Maging ang kamatayan dapat pinaghahandaan po natin yan. Kasi sabi ng pinag-aralan natin, tinalaga ng Diyos sa tao, minsan lang mamatay pagkatapos nito hukuman. Ang katulad sinasabi natin, ang problema, hindi po pinaghahandaan ng mga tao. Ang sabi po doon sa Lucas, chapter 12, beginning verse 16, ito po yung talinhaga patungkol doon sa mayamang hangal. Sabi po doon, umani ng sagana ang bukirin ng mayaman. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, ano ang aking gagawin? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibain ko. Gigibain ko yung aking kamalig at gagawa ako na mas malaki. At doon ko ilalagay ang aking ani at mga ari-ariya. Sasabihin ko sa sarili ko, ayan, sagana ka na, hindi ka na magkukulang habang buhay. Kaya kakain na lang ako at iinom at magsasaya. Sabi po dun sa susunod na talata, hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay, 10 po tayong mga bagay na pinaghandaan mo. Ganun din, nasasapitin ng mga taong naghahanda ng kayamanan sa sarili, pero sa lahat sa paningin ng ating Panginoon. Saan mapupunta yung mga bagay na pinaghandaan mo? Yun po yung nakakalungkot eh. Ano man ang pinaghandaan po natin dito sa lupa, hindi natin matatalian. Yun po ang nakakalungkot. Marami pong tao hindi po naghahanda sa pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 24, verse 38 and 39, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong kapanahunan ng Noe. Noong ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalaya at inangay sila ng baha. Diba? Kung ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamagitan po ng baha. Sabi po ito yung mga tao, walang ginagawa, hindi naghahanda. Diba? Nangaral sa kanila pero hindi nila pinakinggan. Dumating na hindi nila inaasahan. Sabi doon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsasaya, hanggang pumasok po si Noah, doon po sa daong, dumating ang baha, tinangay sila, namatay po sila. Yun po yung nakakalungkot. Wala pong ginagawang paghanda. Easy go lucky. Sa panahon natin yan, ang naisip ng tao, ayuda.
Naisip ng tao yung ano yung makukuha nila sa gobyerno. Diba? So hindi po pinaghahandaan. Meron naman po na nakadepende sa mabuting gawa. Buong akala nila, pag sila ay gumawa ng mabuti, ay handa sila. Akala nila, pag sila ay gumawa ng mabuti, ligtas sila. Hindi po masamang gumawa ng mabuti. Bilang Kristiyano, dapat lang tayong gumawa ng mabuti. Kaya nga po, lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Dapat nagtutulungan tayo. Tumutulong tayo sa ating kapwa. Kaya nga po maraming lumabas na community pantry. Pagtulong sa kapwa. Pero, kung wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, anumang ginagawa natin ng mabuti, wala pong kabuluhan sa harap ng Diyos. Sabi ng Bible, Isaiah chapter 64 verse 6, ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad kahit anong gawin ay duming dihamak. Parang maruming basahan po sa harapan ng Diyos. Yung mabubuting gawa, wala po tayong personal na relasyon kay Kristo. Kaya po yung mayayaman, marami pong mga drug lords, marami pong mga gambling lords, tumutulong, nagpapatuloy ng mga eskwelahan, nagbibigay ng mga buloy kung saan-saan. Ang buong akala po nila, yun po ay sapat para sila'y maligtas, para mapunta sa langit pagdating ng araw. So yun po yung iba. Sila po ay nakadepende sa mabuting gawa. Yung iba naman po ay nagtitiwala sa reliyon. Ang buong akala nila kapag sila po ay naging miyembro ng ganung reliyon, okay na. Ligtas na po sila. Di ba meron tayong naririnig nagsasabi, para maligtas ka sa dagat-dagatang buhay, umanib ka sa aming samahan. Meron rin po para sila lang ang ligtas. Doon sila nagtitiwala sa reliyon. Na sila lang ang ligtas. Meron pa pong grupo na nagtuturo, sabi nila, outside the gospel of full grace, there is no salvation. Pag hindi ka raw miyembro o kabilang sa full grace, sa gospel of full grace, walang ligtas, sila lang ang ligtas. So nagtitiwala sa reliyon. Wala pong reliyon magliligtas sa tao. Alam po natin yan. Sapagkat hindi po reliyon ang naghihirap. Hindi po reliyon ang inalipusta. Hindi po reliyon ang ipinako sa kusunding walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So yung iba wala pong ginagawang paghahanda. Yung iba naman po ay nakadepende sa mabuting gawa. Yung iba naman po ay nagtitiwala sa reliyon. Ano po ba ang tamang paghahanda? Isa lamang po ang tamang paghahanda. Pananampalataya kay Kristo. Faith in Christ. Sabi po ng Biblia, Romans 1:17, the righteous will live by faith. Yung mga taong matuwid, mabumuhay sa pananampalataya. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, dahil sa kagandahan loob ng Diyos, tayo naligtas sa pamagitan ng ating pong pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito dahil sa ating mabuting gawa, kaya walang sino mang pwedeng imagmalaki ang sino man. Sabi po ng John 14:6, ako ang daan, buhay, katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sabi ng Acts 4:12, walang pangalan ibinigay sa silong ng langit para ikaligtas ng tao, kundi pangalan lamang ng ating pong Panginoong Jesucristo. So ang ibig sabihin, ang tanging paraan ng paghanda ay yung pong makakilala tayo sa matanggapin si Kristo as Lord and personal Savior. Amen. Pananampalataya kay Kristo. At purihin po ang Diyos sapagkat lahat po tayo. Ako at kayo po dyan sa church, sa PPHC, general, lahat po tayo. May personal relation kay Kristo. Lahat tayo born again. So tayo po ay nakapaghanda na, pero hindi po nagtatapos doon. Hindi po ibig sabihin na born again na tayo, ay okay na, ay born again na ako. Okay na. Kasi born again ako eh. Paisisin lang, hindi po gano'n. Every day is a preparation day. Every day, preparation day po. Sapagkat sabi po ng Bible, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief of the night. Sapagkat ang pagbabalik ng anak ng tao, ang pagdating ng anak ng tao, matutal sa pagdating na magnanakaw sa gabi. Ibig sabihin, hindi natin alam. Yeah, every day is a preparation day. After na born again tayo, every day is paghanda. Araw-araw po yung paghanda.
Di ba? Sapagkat ang pagbabalik, pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating na magnanakaw sa gabi. Di ba? Ang magnanakaw, hindi po nagsasabi yan. Hindi po yung magsasabi, Pastor Alfred, maghanda ka. Mamayang gabi, nanakawan kita. Di ba? Kung sasabihan ka na magnanakaw, binarningan ka, nananakawan pa, ang gagawin mo, ay talagang ilalak mo yung mga pintuan mo. Pati bintana mo, ilalak mo. Sisigurado mo, hindi makakapasok. Pero wala pong magnanakaw. Na ganoon. Magigising ka na lang, nanakawan ka na. Naalala ko po noon, nanakawan po ako ng cellphone, 2. At ako po ay, kasi sinacharge ko po yung cellphone, malapit sa bintana. Yung aming pong bahay ay meron siyang screen. Tiwala po ako, nakatulugan ko. Pagising ko, wala na po yung 2 cellphone. Pero, kung ako yung winaring nung magnanakaw, sinabi sa akin, Pastor Alfred, kumanda ka, kasi mamayang gabi, nanakawin ko yung cellphone mo. Kung ako po yung winarningan, hindi po ako mag-charge sa malapit sa bintana at babantayan ko. Sisiguraduhin ko na hindi mananakaw. Pero hindi po ganoon. Walang magnanakaw na magsasabi kung kailan sa magnanakaw. Ganun po ang pagbalik ng Panginoon. Parang magnanakaw sa gabi. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 44, kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng Diyos sa oras na hindi mo inaasahan. Sa oras na hindi natin inaasahan. So, every day is a preparation day. Ano po yung paghanda na dapat natin gawin sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo? Number 1, mamuhay po tayo araw-araw sa kalooban po ng Diyos. Sa English, live every day within the will of God. Mamuhay po tayo araw-araw sa kalooban po ng Diyos, sa center, sa kalagitnaan po ng kalooban po ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat meron pong promise of blessing kapag tayo po'y namumuhay araw-araw sa kalooban po ng Diyos. Ano po yung blessing? Ang blessing yung pong presensya ng Diyos mararanasan natin kapag tayo po'y namumuhay araw-araw sa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. Mararanasan po natin yung kapayapaan ng Diyos. Mararanasan natin yung protection ng Diyos. Mararanasan natin yung provision ng Diyos. Mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan natin yung promotion ng Panginoon. Kapag tayo po'y namumuhay araw-araw sa kalagitnaan ng kalooban ng Diyos. Diba? Pagdating ni Lord, namumuhay tayo sa kalooban niya, sa kalagitnaan ng kalooban ng Panginoon, sigurado makakasama po tayo. Another, na paghahanda po sa pagbabalik ng Panginoon. Live a holy life. Mamuhay po tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Sabi ng Hebrews 12:14, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Mamuhay na may kabanalan. Mamuhay ayon sa katwiran ng Diyos, maging masunurin. Another na paghahanda, watch and pray. Magpuyat at manalangin. Manalangin po tayo. Another is do not conform any longer to the pattern of this world. Na po tayo makipamatok sa takbo ng mundo. Pasama ng pasama. Bilang mananampalataya, hindi po tayo dapat nakikipamatok. Masyadong punong-puno po ng kalayawan ng mundo. Ang sabi po ng Hebrews, Romans 12:2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang malaman niyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, karugot-dugot at tunay na ganap. Bilang mananampalataya, hindi na po natin ginagawa yung mga ginagawa ng sanlibutan. Share the Word of God. Habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng Panginoon, share the Word of God. Sabi ng Bible, 2 Timothy 4:2, ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. Sabi ng Jude chapter, isa lang po ang chapter ng Jude, verse 20, snatch other from fire. Agawin natin sila sa apoy. Agawin natin sila sa apoy ng impyerno. Paano natin sila maaagaw? Ibahagi po natin ang salita po ng Panginoon. Lalo po sa panahon natin ngayon. Kaya nga po meron social media. Yung pong salita ng Diyos ay hindi nahatangan. Yung iba po ay wala pang face-to-face, pero po kami meron ng face-to-face eh. Pero miski wala tayong face-to-face, meron tayong live streaming. Nakakapagbahagi tayo ng salita. May mga cellphone tayo. May mga kaibigan tayo. Mga mahal sa buhay. Miski nasa ibang bansa, ito yung panahon na ibahagi natin. Nalalapit na po yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Snatch other from fire. Agawin po natin sila.
sa apoy ng impyerno sa pamagitan ng salita po ng ating Panginoon. Read the Bible every day para maunawaan po natin sinasabi ng Panginoon sa atin. At wag po natin kakalimutan yung pagdaro sa mga gawain. Kami po ay, marami po kasi dahil tayo po ngayon ay MECQ. Kami po dito sa Laguna, MECQ. Pero meron na po kami face-to-face gathering. Yung nga lang 10% lang. Pero amin pong sinusunod yung pong protocol. Diba? So bilang mananampalataya, huwag po natin kakalimutan kasi minsan, miski meron ng face-to-face, ayaw magsidalo. Kasi tatakot, gawa ng masyadong marami nang may COVID. Natatakot ng umatahin. Diba? Natatakot na. Bilang mananampalataya, hindi po natin dapat kalimutan. Kami may face-to-face na po kami. So hindi natin dapat kalimutan. Wala tayong dapat katakot. We are covered and protected by the power of the blood of Jesus. We are vaccinated by the power of the blood of Jesus. Binakunahan na po tayo. Ng dugo na protektado po tayo. Sa paraan ng paghanda. Hindi tayo nakakalimot. Miski may pandemic yan. Miski marami po yung mas COVID na hindi tayo nakakalimot sa pagdaro, sa gawain, sa pagtitipon, sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob sa isa't isa, lalo ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Diyos. Nalalapit na ang pagbabalik ni Kristo, mga minamahal na kapatid. Any moment, anumang oras, ito po yung tamang panahon na maging bold po tayo sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Araw-araw may namamatay. Ilan po yung namamatay sa atin? Dito na lang sa Pilipinas ay nakakatakot po sa India. Sa isang araw, 300,000 ang tinatamaan sa kanila. Araw-araw. Mas, di ba? Yung kanilang sinusunog. Talagang mas grade na, sabay-sabay sinusunog. Sa dami po nung namamatay. Sa atin lang dito sa Pilipinas, ilan pa yung namamatay sa atin araw-araw? Namamatay na walang Kristo sa puso, pupunta sa apoy ng impyerno. Yun po yun ang katotohanan. Huwag na tayong lumayo, dito na lang sa Pilipinas. Araw-araw, may namamatay sa COVID. Hindi lang sa COVID. Araw-araw may namamatay, pupunta sa apoy ng impyerno. Amen. Kaya nga po tayo bilang mananampalataya, nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. Habang hinihintay po natin yung pagbabalik, naghahanda tayo. At isa po sa paghahanda, share the word of God. Ibahagi po natin. Samantalahin po natin. Napakalaga po sa Panginoon ng kaluluwa. Kaya nga po namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para sa kaluluwa natin. Napakalaga. Nakakalungkot po. Diba? Pag nakikinig po tayo ng nanonood tayo sa telebisyon balita, sasabihin sa atin, tinamaan ng COVID, ito po yung namatay. Mapapalitan mo sa ibang bansa, sa India, napakarami pong namamatay. Masakit sa atin. Masakit sa puso. Bakit po? Kasi alam natin yung kanilang pupuntahan. Alam natin, walang pupuntahan, langit at impyerno. Kaya sabi nga natin, meron tayong mahal sa buhay. Pupunta sa apoy ng impyerno, ano po yung ginagawa natin? Meron tayong mga kaibigan. Pupunta sa apoy ng impyerno, ano yung ginagawa natin? Meron tayong kasamahan sa trabaho. Walang Kristo sa puso. Pag namatay, pupunta sa apoy ng impyerno. Ano yung ginagawa natin? Meron tayong kasamahan sa trabaho. Walang Kristo sa puso. Pag namatay, pupunta sa apoy ng impyerno. Ano ang ginagawa natin? Responsibilidad po natin yan. Nalalapit na po ang pagbabalik ni Kristo. Kaya ang ating pong pamagkatumanda sa di maiiwasang pakikipagtagpo sa Diyos. At habang hinihintay po natin yung araw na yan na itinakda po ng Diyos, gawin natin kung ano ang ipinagagawa po ng Panginoon sa atin. Ang number 1 pinapagawa po sa atin ni Lord. Win souls and make disciples. Ipangaral ang mabuting balita para sa kaligtasan po ng sangkatauhan. Purihin po ang Diyos. At ako nananampalataya, katulad sinabi natin, yung nangyayari po sa ating kapaligiran, panatandaan po yan. Lahat ng palatandaan sinasabi ng Bible nagaganap na isa-isa. Any moment, pwede dumating si Lord. Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa isang linggo, sa isang buwan. Anumang oras. Ang mahalaga, maging handa po tayo. Every day is a preparation day. At habang naghahanda tayo, habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Kristo, gawin po natin yung ipinagagawa
ng Panginoon sa atin. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay lumukod, malangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras mo ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo namin ng pag-arala. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na intindihan po namin na kailanman hindi po namin maiwasan yung pakikipagtagpo sa iyo. Isang araw, lahat kami haharap sa iyo, Panginoon. Isang araw, any moment, Panginoon, maaari kang dumating. Maaring mamaya, maaring bukas, isang linggo, isang buwan. Ang dalangin lamang po namin sa iyong pagbabalik, Lord God. Matatamo kaming tapat na naglilingkod sa iyo at ginagawa po namin yung mga bagay na ipinagagawa mo po sa amin, Panginoon. Sinabi mo sa Jude 23, snatch other from fire. Agawin po namin sila sa apoy ng impyerno sa pamagitan ng pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, pinupuri ka namin. At dalangin po namin yung mensahe mo ay humingi po sa puso ng bawat kapatiran nakikinig. Yung mga kapatiran, Panginoon, sa PPHC, Panginoon, sa General Nakali, po yung maklang puso, pang maintindi na, ito po yung panahon. Ito po yung panahon na kami po yung mag-double time. Ang kaaway, triple time ang ginagawa para maaga yung mananampalataya sa iyo. Kami po dapat mag-triple time din po para magbahagi ng salita mo upang agawin sila sa apoy ng impyerno. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pagpalain mo po yung bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang natin magsabi ng Amen, Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. God bless us all. Amen, Amen.